Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatsas. Balikan natin ang naging resulta dito sa round number 11 ng ongoing candidates. Kanina nung inanalyze natin ang bakbakan nila Pragdananda and Nakamura, ongoing pa po ang labanan nila Vidit and Nepo. Pero nung natapos sila, ang magandang resulta nagkapisakan. Kaya tingnan natin ang laban nila at i-update ko uli kayo sa standing after round number 11 sa last part. Ang ginawa ni Vidit nag-E4, E5 si Nepo, Knight F3, Knight F6. Tinirahan ng Petrov defense, Knight takes E5, D6, Knight C4. Yan ang interesting line na binitawan dito ni Vidit. Usually, ang nakikita natin yung main line, Knight F3, Knight takes E4, D4, D5. Diba? Yan yung palagian nating nakikita. Pero dito, nag-Knight C4. Tingnan natin ang pinaghanda dyan. Queen E2 pin, Queen E7, Knight C3, hinamon ng exchange, takes Bishop G4 at ang gusto dito ni Nepo, ikaw ang kumapture sa queen ko. Para pagka kumapture ako ng bishop, makadevelop ako, tipid ako isang tempo. Ayan. At itong Bishop G4 na ito ay novelty sa laban na ito mga kamatsas. Dahil may nag-try na, ayon sa opening database ng chess.com, ng Queen takes E2, may nag-try na rin ng G6 para simpleng de-develop lang fianchetto. Pero balik tayo, nag-Bishop G4, Queen takes E7, Bishop takes Rook B1, inatake ang B7, nag-B6 para solid, D4 para pakawalan na ang development ng Bishop, Bishop D3 at nag-A4, iniiwas lang yung bulinggit na pawn para pag alis ng Knight walang capture sa A2. Nag-castle, Knight E3, Bishop G5. Ano ang plano ni Nepo? Kakapture niya ba yung Bishop na yan? Nag-C4, Rook E8, pressure dahil ang king ni Vidit nasa gitna pa. Nag-H4, sinubukan ni Vidit. Ano ba talaga ang forma ng bishop mo? Kakapturin mo ba talaga yan? O hindi? Umatras lang. Kasi po kung kakapturin yan, baliwala eh. Walang dating. Bishop pair pa ang puti. Kaya parang nanggulo lang si Vidit, si Nepo. Bishop F6, nag-C3, dinipensahan, C5. Ayan, para may pressure talagang karga yan. Bishop D3. Relax lang dito si Vidit. Sige, capturein mo yung D4 ko. Nag-Knight C6. Bakit hindi po pinag-interesan ni Nepong capturein yan? Kasi pag pinag-interesan yan, may Bishop E4, matatarget po ang Tori. Delikado na eh. Kaya, pero maganda naman ang evaluation bar, no? Pabor pa rin sa black. Yun nga lang sa human nerve, sa human eye, hindi po maganda, nakakatakot. Kaya nag-Knight C6 lang si Nepo, pina-D5 niya talaga, pero may Knight E5 counter attack naman siya. Nag-Bishop takes H7, nakipagsabayan ng ganito, at kung magbibilangan tayo ng pawns, tag-anim, yun nga lang, worst pa rin ang pawn structure ng puti kasi double pawn. Nag-King E2 para hindi makalundag ang Knight. Rook A D8, nagbabadya ng D5, then D4, napaka-solid po ng gagapang na yan. At nag-G4 na dito. Kumbaga, bago pa mangyari yan, mangbubulabog na dito si Vidit. Nag-G6 para pag nag-G5, aatras lang sa G7. Nag-G5, Bishop G7. Nag-A5. Kumbaga, hindi ka basta-basta makaka-D5 muna. Kinapture lang, Rook B7 check, hinarangan, capture, at nag-Rook D1 para bumawi sa D6. Dinipensahan lang, tiyaga muna. Knight G4, ayun para lang may mga timing ng Knight F6 check. Rook B8. Ayan na po. Sisilip na yung tore para may gamit na. Nag-Bishop F4. Dinoble ang attack sa D6. Check muna ang at nag-E5. Sinangga ang atake ng Bishop. Bishop E3 and Knight B6. Yun lang ang malungkot sa posisyon na ito. Babagsak ang C4. Knight F6 check. Nag-King H8 at nag-King E4. Kung kakapturin ba yan, papasok ba yung King dyan? Nag-A4 lang. Okay, advanced pass pawn. Pero teka muna mga kamatsas, alamin muna natin what if Knight takes C4? Magki-King D5 daw. Pag Knight B6 check, magki-King E6. Lamang ang puti dito. Ang nakakatakot dito mga kamatsas, yung paparating na H5 then Rook H1, yan ang nakakatakot. Delikado ang black dyan. Kaya, ang ginawa, nag-A4 muna para unti-unting maihatid ang pawn dyan sa A2. Nag-Rook A1, pamigil na. At wag nang intaying makaprogress pa. Nag-Rook B3. Inatake ni Nepo ang C3 pero hindi tipo ng computer engine. Dapat daw ang tira ay King G7. Siguro ilalagay yung King sa E6. Ayan.
Balik tayo sa rook B3, nag-king D3 na pressure naman na brand X move dito si Vidit. Dapat daw ang tira ay H5 na. Pag kinapture yan, king to F5. Ayan, pasok then followed by rook H1. Nako, delikading yan mga kamatyas. Baka mamatyas ang black dyan. Okay, may ganyang mga sundot na pala, no? Pero nag-king D3 pa. A3, bishop C1 para bumagsak yung pawn. Nag-A5. Nako, sama ng tira ni Nepo. Blanderacious yan, double question mark. Dapat daw ay knight A4. Pag nag-rook takes A3, capture, capture, and king G7. Ayan. Equal lang. Kesa naman sa ginawang A5, nag-bishop takes A3, D5. Ayun, nagwala talaga dito. Nagwawala si Nepo. Bad move ang D5, balagbag, lalabas. Dapat daw ang tira, bishop E7 muna. Pero ako po nagagandahan sa dating ng D5, nakaka-pressure, no? Kasi pag kinapture nga naman, parang tipong may sacrifice ang rook, tapos check, kuha yung tore. Na-imagine nyo po? Pero, nag-king C2. Di rin nakita dito ni Vidit ang malakas na tirang knight takes D5. Knight pala ang pang-capture. Pag nag-knight takes D5, C takes D5, at kapag nag-C4 check, king takes C4, rook takes A3, makikipag-exchange lang, and king B5. Papaano isasalba yung pawn? Halimbawa, kung gustong bumawi, bishop B2, magdi-D6 naman. Hindi naman aabutan yan pag kinapture yan. Queen na yan. Ngayon, kung hindi naman alisin to, halimbawa, king G7, magsi-C4 naman. Ay, oo, no, ang lakas. May H5 pa. Yun lang. Sabay push. O di, sino pipigilin sa dalawa? Ang bigat ng problema ng black. Ang dami kasing pawns and very active yung king. Okay, kahit na one piece down pa. Pero, nag-king C2 dito si Vidit, kinapture lang knight E4 para bawian sa C5, nag-rook B5. Talagang makunat itong si Nepo. Wala kang mababawi, boy. Wala kang mababawi. Nag-rook D1 para makagulo-gulo. Nag-bishop E7, rook E1, king G7, knight D2, bishop D6, knight E4, bishop E7, and lumipat sa kabila, rook B3, atake sa bishop, bishop C1, knight D5, atake sa C3, nag-knight E4 dinipensahan, at nag-king F7. Okay, tsaga-tsaga rin si Nepo dito. Bishop D2, nag-A4. Nako, ito na ang pagapang. Rook A1, knight B6 muna. Bakit po? Kasi kapag nag-A3 yan, mapapasubo lang yan. Babagsak yan. Giveaway. Pamigay. Kaya, knight B6 muna, nag-bishop E3 para targetin ang C5, nag-rook B5. Wala kang mababawi. Ang kulit nito ni Nepo, no? Knight D2, rook A5, king B2 para walang A3 at nag-king D5. Yan ang malupais dyan. Kasi pagka tumatahimik yung mga pyesa sa kabila, yung gapang ng king ang dangerous eh. Mapanganib yan, pababagsakin yung pawn at etc. etc. No? King A3, nag-rook B5. Ayun, no? Na-cut off na yung king. Rook C1, king F5. Nako, yan na ang mighty king nagagapang. Nag-F3 para walang pintuan. Nag-knight D5. Atake sa bishop. King takes A4. Okay. Pag kinapture to, meron ding capture sa tore. Rook B8, takbo muna, and knight takes C4. Abang, parang gumanda ang posisyon ni Vidit Nag-E4, F takes, king takes, and bishop F2. Nag-king D3. Ang gusto dito ni Nepo ay yung C3 pawn. Nag-bishop G3, tineret muna ang tore. Knight takes. Nakabitin pa kasi yung yung knight. Oo nga, no? King A3 at nag-rook B4. Napakatigas maglaro ni Nepo dito. Knight B2 check, king D2, rook F1, nag-C4. Unti-unting mararating ang pag-promote ng queen. Nag-rook F2 check, knight E2 harang, bishop E5. Hindi pa rin yata pwede mag-C3. C3, good move na. Paano pag kinapture? Ay, nandyan kasi yung nakaturok yung bishop eh. Nag-rook F7, pinuntahan ni Vidit yung nantuturok sa kanyang king. Dito po mga kamatyas, baka mapatanong kayo, coach, ba't hindi kinapture? Para klaro lang, no? Capture lang yan. Pag kinapture, then rook E4, check, then kakapture na yung tore sa E2. Okay? Kaya hindi pwede yan. Nag-rook F7, rook B7, check,
King A4, C2. Yan ang mabigat pang isa. Magkuqueen na. Nag-knight C4 check, King D3, Knight B2 check, and last move mga kamatsas, pakiguess nyo po yung brilliant pero napakaliwanag nun. Naparesign dito si Vidit. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat mga kamatsas. Congrats sa nakakita. Simple lang. King E4, resign si Vidit. Gracious. Parang hirap na hirap si Vidit dito kay Nepo. Suki. Parang kontrapelo niya lagi. Pero si Nakamura, kontrapelo naman sa kanya. No? Kanya-kanyang pasanang kontrapelo eh. Ito ang kanilang standing. Updated na ito. Nangunguna, si Nepo. Mukhang si Nepo na naman ang nangangamoy World Championship ah. Gukesh, pumapangalawa na lang. Tied sila ni Nakamura. At Fabiano Caruana, Pragnananda. Ayan ang pagkakasunod-sunod. Vidit Alireza and Nijat Abasov. Sa palagay nyo mga kamatsas, ito na bang si Nepo ay mag-champion ulit? The return of the comeback ba? Na silang dalawa ulit ang magre-rematch ni Liren? Yan po ang pakisagot nyo mga kamatsas. Ano sa pakiramdam nyo? Share po kayo ng inyong nararamdaman, insight sa comment section below. Huwag po tayong mag-aaway, usap lang tayo. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.